Yun, kaya kahapon talaga namang marami ang nagre-react sa kanilang pananaw ay binibigyan daw ng special treatment o VIP treatment itong si Janet Napoles. Anyway, mga kaibigan, atin pong kausapin ang Executive Director ng Transparency and Accountability Network. Kabilang din po sila sa mga sumali dito sa Million People March dyan sa Luneta. Makakausap natin si Ginoong Vincent Lasatin. Mr. Lasatin, good morning. Good morning, Senator Julius. Yes, sir. Good morning, Julius. Apo, siguro reaksyon lang, no? Kasi ito naman talaga yung pinag-uusapan ng taong bayan ngayon eh. Itong pagtrato dito kay Janet Lim Napoles ng ating pamahalaan. At mukhang talagang binibigyan siya ng espesyal na treatment ng ating gobyerno dahil sa kanilang paniniwala ay posible raw itong maging witness. Anong reaksyon mo rito, Ginoong Lasatin? Well, sa tingin ko, Julius, dun sa nabasa ko sa media, nung lumabas yung report tungkol sa scam kung saan siya involved, parang pinangalan yung mga matataas na opisyal. At sa tingin ko, yung mga opisyal na yan, kung talagang magiging state witness o kaya talagang magsa-trial itong kaso niya eventually, kasi ngayon illegal detention, di ba? Ang kaso ko sa kanya. Pero eventually, sa tingin ko, may mga ibang files dyan eh. May mga ibang kaso ang i-file sa kanya tungkol dito sa pork barrel scam. At pagdating doon, sa tingin ko, lalabas lahat ng kung sino-sino ang involved dito, di ba? At ayon dun sa nakita nating media report, medyo mataas na opisyal ang involved dito. So, sa tingin ko, medyo nasa peligro yung kanyang buhay. Ewan ko, di ba? I mean, so... Sa dami ng mga, sa dami ng mga mabibigat na pangalan na nababanggit. Yes. So, kung ito ay tinatawag na special treatment, sa tingin ko, para sa safety niya. Dahil, alam mo naman, yung mga mabibigat na opisyal na kahit saan ka, pwede kang hanapin, di ba? I mean, alam mo naman, dito sa ating bayan, pati kung nasa kulungan ka, pwede kang hanapin, pwede kang, di ba? So, sa tingin ko, hindi sa dahil VIP siya or special treatment sa kanya, sa tingin ko, baka talaga nasa peligro yung buhay niya. So, naiintindihan nyo yung ginagawa ng gobyerno ngayon na pagtrato kay Napoles? Ano po yun? Naiintindihan nyo, nauunawaan nyo yung, yung sinasabing special treatment na ginagawa ngayon ng pamahalaan. Sa ngayon, pagbibigyan ko sila ng konti dahil dun sa media report tungkol dito sa scam, talagang mabibigat yung mga pangalan na lumabas na dapat kasama dito sa scam. So kung magsasalita siya against these people, siyempre naman, di ba? So sa tingin ko, her life is really in danger. And so sa ngayon, pagbibigyan ko ng konti yung pamahalaan dito sa treatment kay Janet Napoles. Kabilang din kayo, Vincent, doon sa mga sumali, no? Dito sa Million People March. Yes. Doon sa mga nakakausap mo na mga ibang tumututol dyan sa pork barrel scam issue, ano yung sentimento ng karamihan? Like you, ganoon din ba ang kanilang pananaw? They want to give government a chance din para kumbaga i-pursue itong kaso na ito laban doon sa mga matataas opisyal more than dito kay Janet Napoles? Actually, dun sa nababasa ko sa mga internet, sa Facebook, sa Twitter, parang mas galit yung tao sa naging treatment kay Janet Napoles. Parang sinasabi nila, bakit gano'n? Sino ba naman siya, di ba? So, parang medyo nag-iisa ko dito sa opinion ko. Pero mukhang marami ay galit sa special treatment kay Napoles. Kasi hindi... Naiintindihan ko rin naman dahil
lahat naman tayo galit sa nangyari eh. Dun sa lumabas sa media report, tapos sa COA report na ayon sa media report, mga 10 billion daw ang ninakaw ni Napoles o napunta sa mga peking NGO ni Napoles, di ba? At nakita na natin sa social media yung buhay ng mga Napoles, mas lalo yung video ng anak niya, di ba? Living the high life talaga. Sino bang hindi magagalit yan? Kasi alam naman natin na galing yan sa ating buwis, di ba? So, naintindihan ko naman yung reaction ng marami. Pero sa tingin ko, Julius, talagang nasa peligro talaga yung buhay niya. And hindi mo siya pwedeng ilagay lang sa Makati Jail. Di ba? Kasi kahit papano, itong mabibigati na tao, kahit nasa kulungan ka, pwede kang hanapin at, baka kung ano ang mangyayari sa iyo, di ba? So para kasi nga I yung would iba understand. nagagalit kasi kino-compare nila si Napoles doon sa mga witnesses na ngayon ay nagtatago. So parang sa Yes. kanilang pananaw Actually, parang hindi balance eh. Yeah. Yun. Naiintindihan ko yun. Oo. Kasi tama yun. Kasi yung mga witness, silang nagtatago, silang palipat-lipat ng bahay, Right, silang, oo. parang sila yung kriminal, di ba? Oo. At sa, yun ka, Julius, sa ating parang recent history, hindi maganda yung trato natin sa mga witnesses, sa mga whistleblower. Yun. Kung ikumpara natin yung treatment kay Janet at sa mga witnesses, sa mga whistleblower, yun, hindi maganda. Ay naintindihan ko rin yun. Kasi nga sinasabi na parang hindi balance eh, di ba? Yung iba nagtatago. Tama naman. Pero ito meron pa siyang kumbaga maayos na tirahan sa ngayon. Habang yung mga witnesses nahihirapan. Yes. Sa tingin ko, dapat yung mga handling sa mga witnesses ay dapat mas maganda. Kasi parang silang kriminal eh. Kung minsan, yung treatment sa kanila. Pati yung mga nakita natin yung mga witness dun sa OFW, alleged OFW scam sa Middle East. Silang nakatakpan yung mga mukha nila. Sila yung mukhang kriminal, di ba?